Natin ating Panginoon. Yung isang hindi makakalasan na kalapag sa Panginoon. Amen. Grabe, no? So, hindi pa kayo na-bless? No, wala tayong reality, pero may ng worship tayo. Diba? Yung mga instruments natin hanggang sa projector. Imposible ba yun? No, it's not impossible kasi kasama natin yung Lord. Amen? So sa ngayon, pagtsagaan nyo muna na makinig kasi wala tayong mababasa. So we are now on our week 2. No, sa buwan ng July. So last week, we talked about the letter J. No, ano yung topic natin last week? Letter J. Jesus first. No, sabi natin, what you put first shapes your future. No, ano man ang nilalagay mo, ano man yung ginagawang priority mo, yun ang nag-shape ng future mo. That's why sabi ko sa inyo, napaka-importante ng priority. Napaka-importante na inaayos natin yung mga priority natin sa buhay. Kasi kapag hindi maayos ang priority mo, ano mangyayari? Masisira ang future natin. That's why, kung young people ka, face your priority. Kapag ikaw ay nanay, face your priority. Kailangan first things first. At ang pinaka-importanting priority sa lahat, sino? Si Jesus. At wala na iba. Amen. That's our letter J. Jesus first. And right now, punta naman tayo sa letter U. Kasi July. J-U-L-Y. So, nasa U na tayo. Amen. So, anong U? Ang pag-uusapan natin ngayon. So, this morning, we're going to talk about the letter U, unwavering faith. No, pakisabi nga, unwavering faith. Unwavering faith. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng unwavering faith? At meron tayong tagline dito, sayang hindi makikita. Sabi niya, unwavering faith, the faith that holds on when life falls apart. Our text can be found sa Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. Okay, faith that holds on when life falls apart. Ang text natin, Habakkuk chapter 3, verse 17 to 19. So, the fig tree should not blossom, nor fruit beyond the vines. The produce of the olive fail, and the fields yield no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herds in the stall. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord, is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. Tayo mo, tayo nalangin naman namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, we thank you for this another opportunity para kami makapag-aral ng iyong mga salita. Bagamat o Diyos, wala ang kuryente, hindi po ito magiging hadlang, Panginoon, upang hindi namin gawin kung ano ang dapat namin gawin para sa iyo. Lord, bagamat mainit, Panginoon, mas nag-iinit yung pagmamahal namin sa iyo. So Lord, as we listen and study your words, dalangin ko namin, ikaw ang siyang mauna, ikaw ang siyang magpaunawa ng iyong mga salita, nawa Panginoon, amin pong makita ang mga bagay na nais mo sabihin at nawa Panginoon, bawal salita mo na amin pumalit, magbigay ng lesson, magbigay ng pagbabago, at hubugin kami Panginoon bilang isang lingkod mo, bilang anak mo, at bilang iyong disipulo. Lord, itago mo sa likuran ng krus, alam ko Panginoon na wala kang magagawa kung wala ka sa aking buhay. So Lord, we trust you everything. Ito ang panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So tayong tatlong bagay na nakikinan dito. Una, sabi nito, many people can trust God when life is good. Amen. No? Marami kang mga tao na kaya lang magtiwala sa Diyos kapag maayos ang buhay. No? At sabi na dito, it is easy to worship when prayers are answered. And also, sabi na, it is easy to smile when blessings are overflowing.
tayo sa what if. No, what if yung buhay na maganda hindi lang pumangit? Amen? Sabi natin, it is easy to trust God that life is good. Pero what if yung buhay na maganda hindi lang pumangit? What if wala nang answered prayer? What if wala nang overflowing blessing? Okay, kaya mo pa rin ba magtiwala sa Diyos kapag pangit ng buhay? Kaya mo pa rin ba mag-worship kapag wala nang answered prayer? Kaya mo pa rin ba mag-smile kapag wala nang blessing? Hello? Now, sometimes, it is easy to answer yes. But the truth is, it's hard to prove that you can still trust God, you can still worship God, and you can still wear a smile on your face kapag hindi na umaayon sa'yo ang mga ine-expect mong mangyari sa buhay. Tama ba na? Tama? Ewan ko lang naman kasi siguro kapag pulang-pulo na kayo ng problema, siguro ang hirap na itasin kamay. Nung hindi ka naman, how great is our God, siguro hindi mo na kaya kantahin yun. Siguro kapag sinabi, hallelujah! Siguro hindi na hallelujah ang sasabihin mo. Ano sasabihin mo? Hallelujah! No, nung pulang-pulo ng blessing, sinasabi, Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Tapos kung wala ng blessing, puro problema ang sinasabi, Lord, hallelujah! Amen. Sometimes, tinatawanan natin yung sarili natin, pero ganun tayo. When life is good, we worship God. When prayers are answered, we trust God. When blessings are overflowing, mukha natin lagi nakangitay, pero pag wala na yung mga yun, sometimes, all of those things that we do for God, hindi yung tinawalan. Hindi yung katatahan. Amen? Sabi nga niya dito, sabi niya, faith is not measured by how God changes our circumstances, but by how we continue to trust Him when our circumstances don't change. Hindi ko faith is not measured by how God changed our circumstances. Kasi minsan ganito pa naman natin. No, ang akala natin, ang faith ay measure or nasusukat ang pananampalataya kung paano binabago ng Lord ang sitwasyon natin. Kunwari, nag-pray tayo, problema tayo, nag-pray tayo, but God answered the prayer. So sasabihin natin, ang tibay ng faith mo. Kasi sinagot ng Lord ang prayer mo. Tapos kung wala ka ng pera, nag-pray ka, nag-provide ng Lord, sasabihin mo, ang tibay ng faith ko kasi binigyan ako ni Lord. Pero sabi, hindi daw gano'n ang sukatan ng pananampalataya. Hindi sinusukat ang pananampalataya sa pamamagitan ng kung paano kumikilos ang Diyos para baguhin ang sitwasyon mo. Sabi niya dito, nasusukat ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan na kung paano natin pagkatiwalaan ang Diyos kahit na hindi nababago ang ating sitwasyon. Di ba? Ang sukatan daw ng totoong pananampalataya ganito is kung paano tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi pa nababago yung sitwasyon mo. Ang tawag doon, unwavering faith. Bakit? Hanggang saan mo kayang magtiwala? Hanggang saan mo kayang magtiwala kung anong palataya sa Diyos? Nag-pray ka pero hindi sinasagot. Ang tagal-tagal
tagal mo nang naglilingkod pero walang nagbago sa buhay mo. Gusto mo yumaman pero ngayon mahirap ka pa rin. Gusto mo magkaroon ng magandang trabaho pero ngayon wala kang pang trabaho. Doon nasusukat ang tunay na pananampalataya. Sa kung paano tayo magtiwala sa Diyos kahit na hindi nababago yung sitwasyon ng buhay natin. Anong tawag doon? Unwavering faith. Eh mga kapatid, that kind of faith was displayed by a certain prophet of God, ang pangalan Habakkuk. No, yung ganang klaseng pananampalataya, pinakita mo yun ng isang lingkod ng Diyos during the Old Testament time, ang pangalan niya Habakkuk. Kilala niya ba si Habakkuk? Siya lang naman yung propeta na matagal magluto. O bakit? Habakkuk. Ibig sabihin, matagal siyang magluto. Hindi siya lang lang. O hindi ko yung totoo, okay? Hindi po posikero. Si Habakkuk po ay isang propeta ng Diyos. At alam naman yung trabaho ng propeta. Ang propeta, sila yung nagpaparating ng nais iparating ng Diyos sa kanyang mga tao, sa kanyang mga anak. Pero baliktad po si Habakkuk. Ngayon, ang propeta, nagsasalita ang Lord sa pamamagitan ng propeta, at si propeta sinasabi niya sa tao kung ano yung nais sabihin ng Diyos. Pero si Habakkuk iba. Baliktad. Ang ginagawa ni Habakkuk, nakikinig siya sa mga tao, at kapag narinig niya yung hinaing ng mga tao, siya ang nagpaparating sa Diyos. Baliktad. Si Habakkuk, propeta siya, pero nagsahera siya ng tao patungo sa Diyos. Ang propeta noon, nagsahera ng Diyos patungo sa tao. Pero si Habakkuk, baliktad. No, lahat ng hinaing ng bayan ng Israel during this time, siya ang dumudulog at pinaparating niya sa Diyos. And we're going to take a look, Habakkuk chapter 1, kung babasahin sa mga Bible nyo, sa Habakkuk chapter 1, inumpisahan ni Habakkuk ang chapter 1 o verse 1 sa pamamagitan ng isang tanong. Ano ang tanong na yun? Ano ang tanong na inumpisahan ni Habakkuk? Ang mga kapatid, ano yung tanong? Verse 1? Okay. So Habakkuk starts Habakkuk chapter 1 verse 1 with a question. Ang sabi niya, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan? How long? So ibig sabihin, kung titignan natin, hindi naman sinabi sa Habakkuk chapter 1 kung gaano na sila katagal na naghihirap. Pero sa ibig sabihin yan, hindi po maganda ang sitwasyon ng bayan ng Israel during that time. Kasi si Habakkuk ang unang bungad na sabi niya, Lord, hanggang kailan? Hanggang kailan ako hihingi ng tulong? Hanggang kailan ako magpapalain ng mga masasamang tao? Hanggang kailan mo hahayaan na kami ay maghirap? Ganon. At sa mga sumusunod na verses, sumagot ang Lord. Nag-pray si Habakkuk eh. Kinausap niya Lord. Sumagot ang Lord. At kung titignan nyo, yung sagot ng Lord kay Habakkuk, yun din yung sagot na ayaw natin marinig mula sa Diyos. Kasi ibig nang sasabihin ni Lord, okay, Habakkuk, narinig ko ang prayer mo. Okay, hanggang kailan mo ako, ay hanggang kailan kahingi ng tulong sa akin? Last na to kasi tutulungan na kita. Ganun ba sagot ng Lord? Actually, hindi. Kung babasahin nyo, yung mga sumusunod na verses, sumagot ang Lord kay Habakkuk. Ang sagot ng Lord kay Habakkuk ganito. Sabi niya, Habakkuk, alam mo, hinahanda ko na yung panibagong sasakop sa inyo. Nakita niyo, hinahanda ko na yung mga
hindi lang kayo sasagutin, pakahirapan ulit kayo. Tingin niyo, kung kayo si Habakuk, ano mararamdaman niyo? Hello? Di ba yung nagtari ka kayo, Lord? Sabi, Lord, hanggang kailan ako hihingi ng tulong sa iyo? Tapos sumagot ang Lord, okay, sige anak. Ganito yun. Hinahanda ko na yung panibagong problema ang papasanin niyo. Paano kayo ganyan? Nung nagpray, Lord, hanggang kailan ako magiging ako? Lord, hanggang kailan kaya ako ganito? Lord, hanggang kailan kaya ako aaktihin? Hanggang kailan kaya ganitong mananatili yung buhay ko? Tapos sumagot ng Lord, anak, huwag kang mag-alala. Kasi parating na. Hindi blessing yung dadating. Kundi, parating na yung susunod na problema. Ano kayo sasabihin niyo sa Diyos? Siguro sa Lord, ano ba yan? Hindi ba ako sa isang problema ulit? Lord, hindi ba nga ako nakaka-recover sa breakout namin tapos meron na naman? Lord, hindi ba ako makakabayad ng utang meron na naman? Lord, hindi ba ako magaling sa sakit ko meron na naman? Lord, hindi ba maayos yung pamilya ko tapos may away na naman? Ano ba yan, Lord? Alam niyo, gano'n yung feeling habang nagkapatong-patong. Kasi hindi pa sila nakaka-recover, biglang hinahanda ng Lord. Ano hinahanda ni Lord? Tama ba mamagay, hinahanda ng Lord another problema, di ba? Imbis na hinahanda ng Lord, pagpapala, ang hinahanda niya, huwag ka mag-alala, habang paparating na dyan na, parcel is out for delivery. Pero yung parcel ni papadala ng Lord, hindi blessing. Problema, kayo tatanggapin niyo ba? Okay, Mami Judy, may ipapadala ko sa'yo. Sabi ni Lord, Lord, ano yun? Pagpapala, hindi. Problema. So, tanong ko lang, mananatili ko yung pananampalataya sa Diyos? Would you still continue trusting God kahit gano'n ang nangyayari? Nag-pray ka, pero bisa sagutin ng Lord, ang sagot ng Lord, huwag ka mag-alala, padadalahan ulit kita. Lord, ayun lang, hindi. Problema. Hindi mo may reaction natin. Magkano po yung nangyari habang sa chapter 1 and chapter 2. And sa chapter 3, ito na yun. Sabi ng chapter 3, though the fig tree should not blossom, nor be on the vines that produces the olive tree, and the fields yields no food. The flock be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. God, the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He made me tread on high places. Nakita niyo yung transition. Nakita yung transition. Sa chapter 1 and chapter 2, puro problema ang nakikita ni Habakuk. Pero sa chapter 3, verse 17, biglang nagbago ang pananaw ni Habakuk. Sabi niya, si Lord, kahit hindi na mamunga ang puno ng higos, kahit mawala na ang lahat sa amin, mananatili kami nagkaganap sa Diyos. At ang aming kalakasan ay nagmumula sa iyo. You see, anong klase ang pinakita niya ako? A Christian's faith. No, yung kahit hindi binago ng Lord ang sitwasyon nila, kahit hindi sinagot ng Lord ang panalangin nila sa pamamagitan ng nais nilang mangyari, still, Habakuk said, I will rejoice in God, and I will find my strength in you alone. That's faith. Ang tawag doon, unwavering faith. Isang pananampalataya na hindi basta-basta natitingan. Isang pananampalataya na hindi kayang paguhin ng isang certain circumstances na lumadaan sa buhay ng isang tao. Kasi minsan, ang bilis
mabuting ng sitwasyon ng pananampalataya natin. Tama ba? Tama? May mga pagkakataon na malakas ang pananampalataya mo. Lalo-lalo na pag puno-puno ng kapatid. Yung faith natin umakoy. Pero kapag may dumating na problema sa buhay natin, yung faith na umaapoy biglang nawawalan. Yung faith na nag-aalab biglang lumalamig. Yung faith na grabe, yung faith na napaka-aggressive biglang nagiging passive. Why? Kasi tayo mga tao minsan, ang bilis pamunin ng sitwasyon ng ating pananampalataya. Ang ginawa niya sa lusay natin dito, sabi niya, tama, hindi sa lahat ng oras pagpapana, hindi sa lahat ng oras masagana, hindi sa lahat ng oras mananastay. So our life is full of uncertainties. Pero no matter how big yung mga problemang dumating sa buhay natin, what matters most is we have to secure the faith we have from God. Masiguraduhin natin na hindi kayang baguhin ng sitwasyon ng pananampalataya natin. Huwag rin papatinan, we should possess unwavering faith. A kind of faith that holds on even life falls apart. Amen. Now let's go to our points. What does unwavering faith looks like? Ano nga bang itsura ng unwavering faith? Number one, sabi niya dito, unwavering faith remembers who God is even when life isn't what we expect. Di ba? Unwavering faith remembers who God is even when life isn't what we expect. So sabi nito, ang unwavering faith daw, di ba, ay naaalala niya o inaalala niya kung sino ang Diyos sa buhay niya kahit hindi na umaayon sa Kanya ang pagkakataon. Now, let's take a look sa verse 17 ng Habakkuk chapter 3. Tingnan niya, sa Habakkuk chapter 3 verse 17, sabi niya dito, though the fig tree should not blossom, nor fruit beyond the vines, the produce of the olive tree and the fields yield no food, the plant be cut off from the fold, and there be no bird in the stalls. So kung papansin niyo po, sa Habakkuk chapter 3 verse 17, puro disappointment ang pinakita ni Habakkuk. Nung nakaka-disappoint, basahin. Bakit nakaka-disappoint? Kasi tingnan niya, kayo ba naman na hindi na nakukuha yung puno ng igos? Kayo ba naman na nakakita na wala nang bunga sa mga pananim? At wala nang mga olive oil na maaan? Wala na rin mga bunga yung mga ibang, yung mga kapalayan, gano'n. Tapos wala na rin mga alagang hayop, namamatay na lahat. Hindi nyo, ano naramdaman nyo? Actually, yung nakita ni Habakkuk dito, economic crisis. Taggutom sa kanila. Hindi na nakumunga lahat. Siguro natutuyo na rin ang ilog. Wala nang mahuling isda. Namamatay na yung mga alagang hayop as in, wala na sila. Kaya ang question, the fig tree should not blossom. So sa atin, dumadaan din tayo sa tagtuyot. Tama mali. Dumadaan din tayo sa krisis. Tama mali. Tama. So ano ba yung mga example ng krisis na dumadaan tayo? Kunwari, pumunta ka sa mall. No, kinuha mo yung wallet mo. Pagkabukas mo ng wallet mo, di ba? Nakakatakot. Tapos pagbukas mo, ano naman? Puro resibo. No, crisis ang tawag doon. No, tapos sa bahay naman, magluluto ka ng kain, pagbukas mo ng pinasan mo, ang gaan-gaan na. Bakit? Dati hindi ko mabuhat ka.
O tapos mga estudyante naman, may crisis din. No, exam. No, tapos magkakita ng test paper, walang may sagot, crisis ang tawag doon. Yun ang review ka, pero wala lumalabas sa utak mo, crisis yun. Amen? Sabi nga nila, life often unfolds different from our expectation. No, life often unfolds differently from our expectation. Minsan ang buhay natin, hindi siya umaayon doon sa nais natin mangyari. Tama ba? Diba? Siyempre, bilang isang pamilya, bilang isang nanay at tatay ng isang pamilya, ang ina-expect natin buhay natin masagana. Amen? Yung kumakain tayo ng 10 beses sa isang araw. Tama ba sabi ko 10 beses? Kasi almusal, merienda, tapos lunch, tapos merienda, tapos merienda, tapos merienda, tapos dinner, tapos merienda, midnight snack, tapos meron ka pang before ka matulog na snack. So, 10 beses. Tama ba? Sometimes, ganun ang i-expect natin eh. Yung kumakain tayo ng hindi pa sa 3 beses. Sometimes, i-expect natin, hindi nawawalan ng pera yung mga wallet natin. Sometimes, i-expect natin na magkaroon tayo ng matataas na ito, matataas na sahod. Pero sometimes, hindi ganun ang buhay. Ang buhay kabalik na rin. No expectation versus reality. Ganun ang buhay. No, akala mo ganito, pero hindi pala. Akala mo maayos, pero hindi pala. Yung puro tayo akala. We always expect that life should be always positive, should be always masagana, yung walang problema. Yun ang expectation natin sa buhay. Pero the reality is, hindi ganon ang buhay. Sometimes it acts differently to our expectation. And sometimes, kapag hindi natin nangingit yung expectation na inaasahan natin sa buhay, doon natin binabase ang definition natin sa Diyos. Di ba? Sometimes, kapag hindi natin nakukuha o nangingit yung expectation natin sa buhay, doon na natin binabase yung definition natin kay Lord. Sabi nila si Lord, provider. Pero bakit hindi niya pinrovide yung kailangan? What? Sabi nila si Lord, healer. Pero bakit hindi niya pinagaling yung nanay ko? Hindi niya pinagaling yung nanay ko. Bakit hindi niya pagaling yung sa sakit ko? Sabi nila si Lord, mapagmahal. Pero bakit hindi ko maramdaman na mahal niya? Sometimes, pinipase na natin yung character ng Lord, kung sino si Lord sa buhay natin, base sa mga circumstances na pinagdadaanan natin. Pero you know what? Isa sa mga bagay na natutunan ko, bago pa lang dumating ang problema, pinapakita na ng Lord sa atin kung sino siya. Amen? Tingin niyo ba kayang baguhin ang sitwasyon natin ng character ni Lord? Hello? Tingin ba kayang baguhin ng isang problema na pinagdadaanan natin ang character ni Lord? Porket ba nag-pray ka, nagbigyan ka ni Lord ng ganito, hindi ka niya binigyan, ibig sabihin ba si Lord hindi na provider? Porket ba nag-pray ka na pagalingin ni Lord yung kamag-anak may sakit o kaya ikaw na may sakit tapos hindi ka pinagaling ng Lord, ibig sabihin si Lord hindi na healer? Porket ba nag-pray ka na gusto mong makaranas ang pagmamahal
Kasi we always expect God to be healed sa mga bagay na pinagdadaanan natin. In-expect natin, kasi Lord, dapat kapag hinilin ko, napagalingin na ako, dapat healer siya. Si Lord, dapat kapag humiling ako, nabigyan niya ako ng ganito, dapat provider siya. Pero sometimes hindi ganun si Lord. Sometimes, God will do the opposite thing. Sometimes hindi niya gagawin kung ano yung na-expect mo. Because when we pray, hindi naman yung kalooban mo ang susundin ng Lord. Pag nag-pray ka, sasagot si Lord base sa kalooban niya. Amen? Kaya kapag hindi sinagot ni Lord, kapag hindi ka pinagyan ni Lord, huwag mo sasabi, Lord, hindi ka provider. Kapag nag-pray ka, hindi ka pinagaling ni Lord, huwag mo sasabi, Lord, hindi ka healer. No. Pause for a while. Tignan mo kung paano nakikilos ang Diyos. Amen? Sabi nga ng slide natin, sabi nga nito, faith grows when our confidence shifts from our circumstances to God's character. Kasi, ano kung bakit minsan hindi pa sinasagot ni Lord yung mga prayer natin? Or kung bakit iba ang sagot ng Lord sa mga panalangin natin? Kasi nais na Lord, lumago pa ng panatayan natin. Mag-imagine this, tuwing hihingi ka sa sagot ni Lord. No. Yung every prayer mo, lalo yung binibigay ni Lord, hindi mo matututo ka ba maghintay? Na-exercise ba ang faith natin na kung hihingi tayo, binibigay na lang ni Lord bigla? Ano nga, the reason why God is answering our prayer differently base sa gusto natin kasi ang nais ng Lord, hindi tayo maging masyadong confident sa sarili natin. Na every time na hihingi tayo sa Kanya, ibibigay ng Lord kung ang kailangan natin. Sometimes, ang ginagawa ng Lord, iniiba na yung sagot. Para tayo, matuto tayo magtiwala sa Kanya. Matuto tayo i-appreciate kung ano yung binibigay niya. Amen? Ganoon ang Lord eh. Ini-exercise niya yung faith natin. Pinaghihintay na tayo mag-send kasi gusto niya mag-develop yung faith natin. Pinanatili niyang ganyan ang sitwasyon mo kasi may nais ituro ang Lord sa'yo. Amen? What if nag-pray ka, Lord, payamanin mo, tapos pag-isip mo umaga, mayaman ka na? E paano kapag mayaman ka, nakalimutan ka yung Lord? Di ba? Eh paano tapos bigla ka naging mayaman, tapos bigla ka nagmahama? Ano nangyari? Kaya si Lord, minsan, hindi niya agad sinasagot ang prayer mo. Or madalas, sumasagot ang Lord sa mga prayer natin na taluwas sa gusto natin mangyari kasi may nais ituro ng Diyos. Amen.